Ayun, okay mga bossing. So, bali nandito nga tayo ngayon sa ating Batangas project. Ayan, kasama natin si Sayan. And then ito, so update natin yung mga progress na nangyari dito sa ating Batangas project. So, nakikita nyo mga bossing, nag-start ng mag-beams. Ayan, binabakalan na yung ating mga biga. So, itong project na to mga bossing ay bungalow. Ayun siya, yun yung kanyang perspective. Ayan. So, may mataas siya na part do sa unahan dahil meron siyang high ceiling. Yun, sa approach yung nakikita nyo na parang akala nyo second floor pero mataas lang talaga siya para sa high ceiling. Ayun yung proposed one-story residential building. Yun yung ating project mga bossing. Ayan, so nakikita ninyo, nakatayo na lahat ng columns niyan. And then after nitong matapos yung bakal, so syempre maglalagay ng runner. And then after na makompleto lahat ng runner, mag-i-start ng forma dito sa front. Ayan, so para after mapormahan tong nasa front na to, so yung forma naman natin ililipat naman sa isang side dahil hindi naman natin kayang pormahan ng isang buo lang ito dahil masyadong maraming formwork. So gagawin natin, lipat lamang tayo mga bossing. And then para masintadahan din tong harapan, ayun, para magawa natin yung unahan na yun, yung mataas na part. Ayan. And then ito, yung flooring, okay na rin. And then ito nga pala, itong part na to, nakikita nyo, may mataas. Ito yung garahe. So dito rin yung ating septic tank or yung poso negro. So bali ang gagawin natin nga pala dito mga bossing, papalakihin natin ang poso negro. So bali maggagawa tayo ng another hukay or mag-extend. I-extend natin yung septic tank dahil wala ditong kanal. Ayan mga bossing. So walang kanal. So ayaw naman natin na ilabas dito basta-basta sa kalsada yung mga tubig na manggagaling sa ating bubong. So dito na lang din natin ilalagay yung tubig na yon. So no choice kasi tayo mga bossing dahil nakakahiya sa kapitbahay. Kapag nagpalabas tayo ng mga tubig dyan, laging magbabaha. Okay, so ang gagawin na lang natin, lalagyan na lang natin ng, papalakihin yung septic tank, and then maglalagay na lang tayo ng tubo. Para in the future, yung tubo na overflow ng septic tank natin na para doon sa ating mga storm drain, sa mga tubig ay makakalabas doon sa kanal kapag nalagyan ng kanal yung ating, ayan yung kalsada. Wala pa siyang kanal eh. So dito, pasok tayo sa loob. Ayan. So yan, may flooring na rin dito. So kita nyo mga bossing, di ba? Pag may flooring na yung ating bahay, so maalwa ng maggawa. Ayan. So yung mga sanitary pipe natin, naka-ready na rin. Ayun, yung sa lavatory natin, yung mapapansin ninyo, yan ay back-to-back na CR. And then, may lavatory dito sa kabila, may lavatory dito sa kabila. And then yan, meron niyang air vent. Yun. Pasingawan. So, para mas maging maganda yung flow ng tubig natin. Ayan, mga bossing. And then, mapapansin ninyo, yun, nakadrop na rin yung sa may shower part. Ayan, ito naman yung water closet. Ayan, so, dalawang CR to. And then ito, itong part na to ay kwarto. Yan. And then, yung isa pang kwarto ay andito. Ito. And then ito naman yung isa pang kwarto. So bali meron tong tatlong kwarto mga bossing. And then meron tong dalawang CR. Yan. Then nandito naman yung ating living room. Itong part na to, dito yung magiging living room, and then nandito naman yung ating magiging high ceiling sa parte na to. Ayan, so kita nyo mga bossing, yung bakal na ginagamit natin, bungalow lang pero 16mm yung mga ginagamit nating main bars. Ayan, so kita nyo, hindi natin tinitipid itong bahay na to. Dahil pinakamaganda, yung structured kasi ng bahay, especially foundation, columns, beams, and then yung mga rebars, kinakailangan matibay. Yan, kahit i-second floor yan, kakayanin pa. Ayan, so dito naman yung ating kitchen part. Ayan, ito. So, magiging maluwan, ano? So, maliwalas yung magiging setup or yung design ng bahay na to, no? Living room, and then doon yung dining, tapos kitchen. And dito naman sa likod, meron tong setback. Ito, may setback to. Pwede ditong maggawa ng labahan. Laundry. Yan. Then, sa may side naman, meron din tong setback sa gilid. Ito, around mga 2 meters pa to siguro. Ayan, so mahaba pa yung kanilang
bakanting lote dito. So pwede natin itong lagyan ng bubong, lagyan natin ng lanay, para dito rin yung kanila pwede maging tambayan. Tapos kung ano pwede nilang gawin dyan. And then dito sa likod na to, bukod sa laundry area, pwedeng gawing dirty kitchen. Okay? Ayan, so yun, yung harapan na yun, may galawan pa rin dun sa part na yun. Ayan mga bossing. And then dito naman, dito nakalagay yung ating panel box. Dito sa part na to. Ayan, so yung mga conduit ng ating electrical pipe ay ayan, mga naka-ready na rin. Ayan, so para pag CHB laying tayo, okay na. Lalagyan na lang natin ng utility box. Ayan, so yung pang-partition nito, yan, naka-set up na rin mga boss, yung sa CHB niya. So may susundan ng asintada. Yan, itataas na lang. Ayan mga bossing, yung ating update dito. So yan, kita nyo mga bossing, yung ginagamit natin mga formworks pa rin. Steel, PP board, PP hollow board, and then tubular. Yung ating framing para makakuha tayo ng magandang buhos. Yung buhos namin, yan. May nagsasabi daw na kahit magandang forma daw yung gamitin, magandang framing, still, pangit pa rin daw yung magiging kakalabasan ng buhos. Yan, kita nyo mga buhos namin mga boss. Ang ganda, di ba? So yan mga bossing ay nasa gumagawa. Kapag ang gumagawa, kahit gaano kaganda ang materialis na ginagamit natin para sa ating mga formworks, kung ang gumagawa naman ay hindi sapat yung kanyang skills or kakayahan para makagawa ng magandang buhos, useless ang lahat. So doon talaga lalabas na wala sa hulog, may mga honeycomb. Ayan. So kita nyo, wala kaming honeycomb, no? Walang mga ampaw. Kasi gumagamit kami ng concrete vibrator. So hindi lang yung salasalaksak nung una, salasalaksak lang, sundot-sundot ng bakal. Pero syempre ngayon, gumagamit na kami palagi ng concrete vibrator. And then syempre gumagamit na kami ng mga proper tools. And then sumusunod na rin kami mga bossing sa standard procedure ng paggawa ng bahay. So para mas maraming magtiwala at magpagawa dito kay Julie Ems mga boss.